Hello people, good day and welcome back to our channel, Marjan's Garden. So today guys ay ito, yung ating mga lacteas ay nilagay ko dito kasi uh, last day guys ay sobrang lakas ng ulan dito sa amin. Di ba nandito yung mga lacteas ko? So ang nangyari guys ay muntik na namang matumba yung patungan ko dahil sa sobrang lakas ng baha dito. So nagbaha dito guys. So lumambot yung lupa at tumagilid yung upuan na napapatungan ko. Kaya naman muntik na talaga guys matumba ulit. So mangyayari sana kung natumba yun guys ano na naman sila, ma-uproot na naman sila at possible na mabugbog tsaka maputulan na naman sila guys ng mga sanga-sanga. Yan, buti na lang guys ay hindi na tuluyan na tumba. So, ginawa ko, transfer ko na lang dito sa area na to. Yan, katapat ng aking mga orchids. Kasi dito na area, yung lupa talaga dito guys ay siksik na dahil inasarol ko to tapos napag-apak-apakan na. So, matigas na talaga yung lupa. So, dito kasi na area guys, hindi pa to masyadong tumitigas yung lupa kasi hindi pa siya naapak-apakan. Ayan, itong area na to kasi inararo to dati. So, yung mga lupa dito guys na area, medyo malambot pa talaga kumpara dito sa mga naapakan na, naasarol na, sinapatag na siya. So, hindi na malambot yung lupa, matigas na siya. Kaya naman, dito ko na lang guys naisip na i-transfer yung aking mga lacteas. So, ito guys yung aking lactea. Ito yung aking white. Ayan. Kung titingnan nyo siya guys, parang walang problema, no? Pero ito, nagkaroon yan siya dyan ng problema dati. Yung white pink ko guys ay nasa loob ng aking greenhouse. Ayan, lumaki na din to guys. Dati ang liit-liit nito. So ngayon, medyo lumaki-laki na siya kasi may new growth siya dito na area. Ayan. Tapos ito naman yung aking white. Ay hindi. Ito yung aking fuchsia pink. Dalawa yan sila guys. Ayan. Parang karoon ng ano to ah. Kailangan ko tanggalin to guys. Oh, tanggalin ko to mamaya. Nagkaroon ng mashi oh. Ayan. Parang kasi nagkaroon siya ng punggus. Ayan. Dahil yan guys sa kakaulan. Ayan oh. Yan. Ito yung isa. Tagal na din ito guys. Pero hindi pa siya talaga sobrang lumalaki kagaya nung natin nandoon no. Ito yung lagi kong kinukuhanan guys ng pang propagation, yung aking red. Ayan, kung mapapansin nyo, marami na siyang sugat at kailangan na din sila guys palitan ng pot. Kasi alam nyo ba, kakaripat ko lang nito. Pero kasi yung mga ginamit ko ditong pot guys ay yung mga used na. So yung mga used ko na white pots sa aking mga succulents. So na talaga yung pot nila guys, lumutong na sa init at ulan. Yan, ulan init kasi kaya naman lumulutong yung mga plastic pots. Ayan. So ito yun guys yung mga pinagkukuhanan ko ng pang propagation. So ngayon guys hindi na muna ako kukuha sa kanya kasi gusto ko siyang lumaki at saka kapag kinuhanan ko siya ng kinuhanan, baka hindi na siya guys lumaki at magtampo na. Hindi na siya tutubuan ng mga bagong usbong. Ayan. So, ito naman yung isa natin na white ghost. Ito guys ay sarili ko talaga siyang graft. Ayan. So, medyo blessed tayo kasi natuto tayong mag-graft. So, meron na tayong mga sariling graft. So, ito yun sila guys. Yung iba guys ay nabenta ko na. Ayan. Pero sa ngayon guys, wala na akong maibibenta. Kasi halos naubos na talaga lahat ng mga nag-graft ko dati pa. So kapag kasi nag-graft tayo guys, matagal talaga yung proseso. So pag nag-graft tayo ngayon, kailangan natin siyang palakihin. So taon din yung inabot ng mga grafting ko na to guys. Bago sila na release talaga na ibenta. Para lumaki sila, 'di ba? So, ito yung pinaka-mother ko ng white ghost. Ayan. Ang liit lang nito guys. Yung nabili ko parang ganito lang. Ito. Ito lang siya. May nilakihan na nga siya. Basta malaki na to ngayon guys. Ang tagal na kasi nito. At marami na akong nakuha dito guys ng mga cuttings. Ayan. Tapos ito yung ating green. Yung apple green natin guys. Ayan.
Ito yung pangalawa kong apple green. Ganda din ng form niya, no? Kasi yung iba niya guys, wala pang tumutubo. Yung dito na area, maganda yung variegation niya, may white to. Pero walang progress. Yan. Pero kulot na kulot siya. Tapos ito naman guys, yung ating red. Ayan, ito yung ating red. Ayan. Ito yung pinakauna-una ko guys na red lactea. Tapos kinatan ko dito ng ano to guys, straight form. Pero tinubuan pa rin siya ng straight form. Pero alam nyo ba guys, ang tagal na ng tubo na yan. Pero mabagal siya lumaki. So medyo slow grower talaga itong ating mga rare na lactea. Kagaya ng Fuchsia Pink. Yung white na yun guys, medyo mabagal din talaga. Itong white goose lang yung ano guys, sa observation ko sa akin na mabilis lumaki. Lalo na kung i-graft natin siya. Pero kapag ganito guys, medyo mabagal din siya lumaki kumpara dun sa grafted. Ayan, kasi ito, galing to dito guys. Alam nyo ba, hindi naman to ganun kalaki nung nilagay ko siya dito. Tama lang yung, basta maliit lang. Kasi kapag nag-graft tayo guys, hindi pwedeng malaki yung ilalagay natin. Kunyari ito, itong isang ito, gusto natin ikapit sa rootstock. Ayan, di ba ito? Cut natin dyan at ikapit sa rootstock. Kung kakayanin guys, pwede siyang dumikit. Pero, kung hindi kaya ng rootstock or hindi, nakadepende din kasi guys sa rootstock. Kasi sa akin, mas madaling kapitan yung medyo baby pa kumpara dun sa matanda na. Yung matanda na kasi guys, bumabaon na yung kanyang ano sa, parang yung ubod, bumabaon na yun pailalim kapag, ano, parang na, umiilalim siya. So, mas magandang gamitin yung medyo baby pa. So, kaya kung kayo guys gusto nyong matuto mag-graft ng mga lactea, mas better na gamitin nyo lang yung maliit. Ayan, kasi mabilis nyo siyang maididikit. Kasi kapag ganito, mahihirapan kayo kasi nalalaglag. So, dapat secure na secure yung kalagay nyo. Hindi siya nagagalaw at hindi siya mababasa. Ayan. Pero kapag ganitong maliit guys, ang bilis lang talaga niya idikit. Pero, dapat, yung mga ganito kaliit, ingatan nyo din guys. Kasi, matagal din yung panahon bago nyo siya maibenta. Ayan, kung ibibenta nyo or matagal din yung panahon para mapalaki nyo siya ng ganito kalaki. Ayan. Kasi taon na to sa akin guys eh. Yung mga kasamahan niya, yun na yung mga nabenta ko. Ayan, eto naman, ang isa natin na apple green. This one guys ay yung kinuhanan ko ng bago na mga cuttings. Tatlo to yung kinuha ko dito. Ginraft ko kasi meron sa ating gustong bumili, so nagpa-reserve sila. So, ito lang guys yung nakuha kong propagation sa kanya. Kasi guys, hindi na ako pwedeng kumuha sa kanya kasi masisira na talaga yung form niya. At ayun din, masisira yung formula. Kaya hindi ko na masyadong kinukuhanan talaga. Papangit na to sila guys. So, last na talaga yung kinuha ko na yun na tatlo dito. Mga nag-inquire, hindi ko na guys pwedeng mabigyan kasi wala na talaga. Wala na rin akong rootstock na pwedeng gamitin kasi mahirap din guys maghanap ng rootstock para sa kanila. And ayun, wala na rin tayo makukuha na cuttings kasi kapag kinuhanan ko sila ng cuttings, nagiging scarce kasi yan guys. Oh, ayan. So, pangit sila. Swerte na lang kapag lumaki to, matatakpan siya. Pero matagal pa yung panahon para matakpan tong mga sugat na to guys. So, kaya naman hindi na ako magkakat sa kanya kasi papangit talaga. Ayan, eto, kagaya nito, ito yung na-aksidente. Tingnan nyo, di ba nagkaroon siya ng scars? Ayan. So, ang pangit na niyang tingnan kasi may scars na. Ayan. So, ito naman yung ating green. Ano to guys eh. Actually, hindi siya green. Si Mayor Nati. Ayan. Si Mayor Nati siya guys. So, meron siya dito form na nag-green na. Ito, alam nyo, ito gusto ko tong ikat at maipropagate. Ayan. Kasi iba din to guys na mga lactea na to. Oh. Iba din to guys sa lactea na ganyan natin. Kasi ito, meron siyang leaves na tumutubo. Though ito, meron naman din siya guys, leaves na tumutubo. Pero maliliit. Ayan o. Tingnan nyo, maliliit. Ayan. Kumpara dito guys na yung leaves niya, medyo malalaki. Ayan o.
Nakakaroon siya ng mga leaves. O, tsaka maganda yung variegation nito guys. Pero ito kasing area na to ay nag-green siya, nag-rebirth. Di ko alam guys kung magkakaroon pa yan ng mga variegation dyan. Pero plano ko tong ikat. Ayan, para ma-maintain natin yung pagiging variegated nung kanyang katawan. Kasi kapag hinayaan kasi natin to, di ko alam kung magiging bar pa siya. Pero meron siya guys bar oh, dito na area. Ano kaya kung hayaan ko na lang? Hayaan ko na lang siguro guys kasi nagkakaroon pa rin pala siya ng var oh. Ayan oh. Ayan oh. So hayaan ko na lang kasi maanuhan lang siya, mababangasan lang. Ayan, ang ganda niyan guys. So ang laki niya no, tingnan nyo, laki-laki na niya. So kung pwede, kung pwede natin tong ikat, pwede tayo makapag-propagate, 'di ba? Yan, ito na area. Pwede nating ma-propagate kaso lang mababangasan. Papangit yung form. Ayan, so ayan guys yung itsura nila dito. Ang ganda oh, tingnan nyo naman. Diba? Tapos yung mga pinopropagate ko guys, ito matatagal na din to. Parang ilang na ba to? Siguro mga 6 months. More than na ata guys. Yan. Ito, meron tayo ditong green, pink, fuchsia pink. Ayan. So yung iba dito guys ay natanggal. Tapos yung dito na bulok, yung dito na area. So yan lang yung naging successful. Meron tayong red. Tapos yung crested form ng white ghost. Ayan. Tapos dito naman, dinikitan ko din to guys. Meron pa nga ditong staphyloides. Yan. Tapos dito meron din tayong Rechi na bar. Tingnan nyo, namumulaklak ko. Ayan. Tapos this one naman guys ay red. Ayan. Meron tayong red. Fuchsia pink ba yan? O tricolor. Parang tricolor. Kasi to galing to sa guys, white pink. Pero kasi siya, meron siyang green dito na area. So dinikit ko lang dyan. Baka mabuhay. So nabuhay naman siya. So antayin na lang natin na lumaki. Kasi matagal talaga lumaki kapag ganito kaliliit. Pero ang bilis naman guys mapadikit kasi magaan lang siya. Kapag kasi malaki yung kinuha nyo at idinikit nyo, mahihirapan kayo kasi mabigat. So na siya, na tawag dyan, na lalaglag. Ayun. Tapos dito na area guys, ayan, yung mga iba kong propagations. So ayan sila. Ganda na nito guys, so ang laki-laki lang niya oh. Super. Tapos may ibang color siya dito na may green siya. Ayan, tapos ayan guys oh. Diba? Ito natumba oh, tingnan nyo guys oh, sa lakas ng baha dito. Lumambot talaga yung lupa. Ayan. So, update sa ating mga orchids guys, okay naman sila. Pero meron ako ditong orchids na nagkaroon ng problema. Pero nagawan ko naman guys na ng solusyon. So, ko na siya guys, na gamot ko na. Ayan, ito siya guys oh. This one. May baby to. May baby to siya. Tapos, di ba hanggang dito yan siya. Hindi na nga nakapasok kasi, tinanggal ko talaga to sa paso. Dahil nga, inaamag yung pinakapuno niya guys. Tapos nag-rot na yung, yung mga ugat ng ating, straw flip banda. So, ginawa ko guys, tinapkat ko yung area na okay. Tapos nilagyan ko siya ng detain. Ayan, kung mapapansin nyo, meron pa siyang mga blue dahil nilagyan ko siya ng detain blue. Ayan, tapos yung baby niya guys ay nandito. Buti guys, naagapan ko talaga. Lagi kasing maulan dito kaya nagkaganon siya. Lagi silang nababasa. So, ito naman yung baby niya guys. So, ito, inaamag na talaga yung puno niya. So, buti na lang guys, nagsisimula pa lang. So, matigas pa yung pinakapuno. Tinanggal ko na lang yung mga roots na malalambot na tsaka may amag. So ayan, tas in-air dry ko lang siya guys. After kong ma-air dry, yung tuyo na nga sila, nilagay ko dito sa basket. Ayan, DIY ko lang to guys oh. So ayan siya. Ito yung baby niya. Tatabi ko pa sana dun guys, kaso lang na lalaglag. So dito ko na lang siya nilagay. Separate pot. Ayan. So yung mga nandito natin, meron ng mga spike yung iba. Yan, pati yung nandun. At ito, sobrang ganda nito guys. So, tignan nyo, oh. Ang laki ng flower niya guys. Oh, isang ganyan, oh. Ayan.
same sa laki yung bulaklak nito dito sa ating red maroon. Sobrang ganda talaga guys ng red maroon. Sa unang open niya, okay lang yung flower niya, maganda siya. Pero kapag nag-matured yung flower niya guys, sobrang ganda ng kulay. Sa personal guys, grabe ang ganda. Tapos ito, yung sabi ko sa inyo na parang hindi siya red nung una. Di ko alam kung na ano ko to, na i-flex ko to sa inyo. Pero sa reels ko kasi guys, na ano ko to, na ipiplex ko siya. Nung unang open niya, nung buko pa lang siya. So, napakita ko to, na i-flex ko to. Hanggang sa nag-open siya. So, ngayon guys, nag-matured yung ano niya. Ang ganda na niya. Oh, red na talaga siya. Ayan. Yung iba natin dito, yung mga dendrobiums natin, okay naman sila guys. Wala naman naging problema. Pero ito guys, oh, tinransfer ko siya dito sa, ano, this one. Ito yung pot ng ano natin, variegated at silver balm. Super balm, variegated super balm at silver balm. Tinanggal ko sila dito last day, tapos ito yung naisip kong ilagay yan kasi tingnan nyo, ang ganda-ganda nito. So pinagsama-sama ko dito yung aking mga Thai species na air sa cool. Yan, pink yung flower nito na may splash, tsaka si brown splash, ayan. Tapos yung ating Gotham Sunray, pinagsama-sama ko sila. Yan yung mga rare natin na mga dendrobium orchids. Ayan, so dito naman guys, papakita ko sa inyo yung ating mga succulents dito. Ayan yung itsura nila guys. Ang lulusog dahil nga palagi silang nababasa. Ayan o. Diba ang ganda. Tapos dito guys magulo. Ayan kasi dyan ako nag-uproot. Tapos binaha. Sakto nga guys eh. And kanina may namerwisyo sa ano ko guys. Di ko alam, siguro kagabi lang yun guys. Kagabi lang siguro yun nangyari. So ito yung mga dahon no. Nabugbog talaga guys yung halaman ko. Doon pa naman sa may variegated ko na Purple Delight. Tapos ito yung ano, yung pot nung ano natin, sino nga yun? Si Donkey's Tail, tsaka si Burrito, yung nasa big pot natin na ganito. Kaya tingnan nyo, madungis. Dito ko tinransfer yung ating silver balm, variegated super balm. Ayan. Tapos meron tayong leaf propagation dito ng variegated Purple Delight. Ayan siya. So sana kapag lumaki, hindi siya ulit mag-revert. Kasi karamihan sa mga propagation ko guys ng variegated Purple Delight ay nagpo-full bar. Kapag nag-full bar, ang pangit kasi nalalaga siya dito sa lowland guys. And kapag naman nag-variegated, pag lumaki siya, nagre-revert, nagiging original na Purple Delight yung kulay. Kaya medyo mahirap paramihin itong ating Purple Delight. Madali siya i-propagation, mabilis siyang dumami sa leaf propagation through cuttings, pero ang problema guys ay nagre-revert siya. So bumabalik siya sa original color, kaya medyo mahirap paramihin talaga itong ating mga variegated Purple Delight dito sa area ko guys ha. Ewan ko sa inyo guys kung ganun din, pero sa experience ko sa ano ko na rin, tagal na rin nila dito sa akin, sa tagal ko na silang inaalagaan. Yan pa lang talaga guys yung mga variegated ko. Ayan, yun oh. Tapos ano, ito yung nabugbog guys, so tingnan nyo. Ayan, tapos ito, tingnan nyo, kalbo. Di ko alam kung anong nagano dito, pusa siguro. Ayan oh, ito pa nga yung ibang leaves, ayan pa oh. Ito yung mga naputol. Tapos marami pang leaves dun sa ilalim, hindi ko makuha kasi nasa ilalim. Ayan, so nasira sila. Ito pa guys oh. Di ko alam kung masisave ko pa yan. Tinatry ko nga siyang i-save. Nagkakaroon siya ng babies. Tapos na bugbog pa. Siguro pusa talaga yun. Tapos ito, nag-air dry tayo dito. Ito yung mga ini-air dry ko. Yan, okay naman sila dito guys. Ito, tatanggalan ko pa siya ng lupa kasi nung inaprot ko siya basa yung soil. So, kailangan linisin ko ng maigi. Tapos siguro bawasan ko yung roots kasi sobrang kapal talaga. Ayan yung mga i-ship natin through GNT. Ayan, yung mga ano natin, mga propagations dati. Ito rin yung ating variegated Purple Delight. Cuttings to guys, binili ni Ma'am Maricar. Ayan. So, ayan guys yung ating mga succulents dito. Okay naman sila.
May mga nakapatong-patong kasi meron tayong ini-air dry, meron tayong mga pinapatuyo kasi dito na area walang tubig dito masyado kasi hindi na dito nababasa. So, doon kasi sa area nila ay nababasa. Kailangan nila guys matuyo kasi malulusaw sila. So, yun lang guys. That's all for today's video. Yan yung update sa ating garden. At ito oh. Ito guys yung mga pinopigate ko na lactea. Yan, reserve na to guys. Yan po. Meron pang isa. Sana ba yung isa niyan? Yun. Yun oh. Sa area na yun. So, yun lang guys. Bye.